Pinoy Discover. Pinoy Discover. Pinoy Discover. Ang palatuntunang maghahatid sa inyo ng impormasyon hinggil sa iba't ibang uri ng siyensya na makatutulong sa lahat magtuturo ng detalyadong mga paksa tungkol sa siyensya upang maunawaan at maitaas ang antas ng kaalaman ng sambayanan. Pinoy Discover. Pinoy Discover. Ang Pilipinong kinilala sa kanyang angking galing sa pagtuklas. Pinoy Discover. Ilalatag ang mga kanutasang sa siyensya lamang matatagpuan, mga tuklas na pinag-aralan, ginawa, subok na at pinakinabangan. Pinoy Discover. Narito ang siyentista ng bayan, Engineer Pelayo June Batung Jr. Muli magandang hapon po sa lahat ng mga ating mga nanonood at masugid na sumusubaybay sa ating palatuntunang The Pinoy Discoverer. Ako po si Engineer Pelayo Batung Jr. na inyong makakasama sa loob ng isang oras sa pagtalakay at mapapakinggan ninyo ang iba't ibang teknolohiya, yung mga advanced technology na hindi pa ninyo naririnig subalit matagal nang ginagamit sa kabilang panig ng mundo. At ang mga tatalakayin po natin ay nakasisiguro ako na makakapagbigay ng dagdag kaalaman sa inyong pang araw-araw na buhay. At sa palatuntunan ito, pwede po kayo mag-comment sa ating Facebook account ng Pinoy Stream Versatile Radio o kaya pwede nyo kaming sundan sa YouTube ng BDT Radio Productions. Maaari din kayo magpadala ng comment sa aking email account jfbatung@yahoo.com o kaya pwede rin po kayong tumawag o mag-text sa aking personal mobile phone number 0906-461-6621. Okay, so magsisimula ho tayo ngayong hapon ng pagtalakay ulit. I'm sorry, babalikan natin itong currently ongoing pandemic natin at lockdown po natin. Sa halip na i-discuss ko yung one word order na matagal na ninyong nire-request. Ito po hindi discuss po natin next week na. Uunahin ko na lang po muna itong tungkol sa ongoing lockdown natin dahil mas marami ang humihiling na gusto nilang marinig o pakinggan kung ano ang opinion ko sa nangyayaring pangalawa o pangatlong lockdown na natin dito sa Metro Manila at sa mga karatagpug tulad ng Laguna, Cebu at sa Northern Luzon. Okay. Bigyan ko lang kayo ng konting panimula dito sa nangyayari sa atin as a background there. Alam niyo itong mga pandemic na to, ang hindi naman katakataka. Pero sabi nga nila parang history repeats by itself. Because every 100 years, may nangyayaring ganitong pandemic. Simulan natin noong 1720, ano po? 1720, nagkaroon ng isang pandemya rin na ang na-involve naman ay yung mga sakit na katulad ng mga ordinary trangkaso, influenza, etc. So, nangyari ng 1720. Okay. Kusang nawala yan, walang vaccination na ginawa, walang panipag-iingat lang ginawa ng kapuluan. At kusang nawala yan in less than 1 year. Okay. Bumalik uli ang pandemya na yan 100 years after. That is in 1820. Ang sakit na lumabas noon ay yung tinatawag na cholera. Okay. Ang cholera, medyo tumagal po yan. Halos 2 taon din kinatakutan yung cholera. Until 7 years after, meron lumabas na vaccine against cholera. So, halos nabura na sa mundo yung sakit na cholera. Nakorek po yan dahil sa vaccine. Okay. 100 years after that again, 300 years after, no, 1920,
lumabas din po yung tinatawag na Spanish flu. Kaya lang naman ito tinawag na Spanish flu ay dahil ang Spain ang una nagdeklara o in-announce sa buong mundo na there is something going on sa kanila, na meron silang tinatawag na pandemic na marami na nangamatay sa kanila. Pero actually, itong Spanish flu, kung babalikan nyo ang pinanggalingan nito, ito ay nanggaling sa Amerika. Ito ay isang ano tinatawag na parang vaccine na itinuturok doon sa mga servicemen o mga sundalo na pinadadala sa frontline. At bago ipadala sa frontline, tinuturukan ng bansang Amerika yung kanilang mga sundalo sa pag-aakalang ito yung makakapag-protect sa kanila para hindi mahawa na anumang sakit sa ibang bansa na kanilang kung saan sila may i-assign. Yan po yung tinatawag na Spanish flu. Yang nagkaroon ng media blackout tungkol dyan. In fact, marami ng sundalo ng Amerikana, mas marami ng sundalo ng Amerika ng World War I na namatay dyan sa pandemya na yan, sa Spanish flu na yan, rather than yung mga namatay sa bala. Kaya lang natawag na Spanish flu dahil since merong news blackout, pero ang Spain nung First World War, neutral kasi yan. So hindi sila kasama dun sa tinatawag na news blackout. So sila ang unang nag-announce na there is such thing as a flu na nararanasan nila ron at milyon na nangamatay. So nabansagan tuloy itong flu na ito as sakit na nanggaling sa Spain. So tinawag itong Spanish flu. Kaya nga kung ako tatanungin, hindi na dapat tawagin Spanish flu ito dahil hindi naman sa kanila nag-originate. And then again, in the year 2020, 100 years after, lumabas naman itong tinatawag nating coronavirus. So makikita nyo, every 100 years, beginning from 1720, 1820, 1920, and 2020, meron talagang lumalabas na pandemya. Kaya itong pandemic na to, hindi natin alam kung talagang sumusunod sa tinatawag na history repeats itself. After 100 years, bumabalik kung ano ang major na pangyayari nung taon na yon. Okay. Pero merong nag-post ng isang information tungkol din dito sa pandemic na nangyayari na to, na every 100 years merong isang sakit na nakakamatay na lumalabas. At ito ay ang tinutukoy niya ay yung prediction ni Nostradamus. Ito palang pandemic na ito, lumabas sa prediction ni Nostradamus thousands of years after. Ang sinasabi rito, kung paintulutan niyo kung basahin, in the year 1551, Nostradamus predicted that there will be a twin year. Yung twin year na sinasabi niya is 2020, from which will arise a queen. Yung queen na yun, referring to Corona, who will come from the east. So kung from the east, yan ay ang bansang China. And who will spread the plague. Yun nga yung virus na tinutukoy nila. In the darkness of night, on a country with 7 hills. So ang unang nahawa rito ng grabe, yung Italy. And yung 7 hills na sinasabi, yan ay ang bansang Italia. And will transform the twilight of men into dust. So, ang ibig sabihin nun ay kamatayan. To destroy and ruin the world. So, sa prediction ng Nostradamus, ito ang sisira sa humanity. And it will be the end of the world economy as you know it. Ito ang nakakatakot sa prediction niya na itong pandemic na to, ang siyang magdudulot ng
pagbagsak ng world economy na sa ngayon po, on the second year, nangyayari na. Pero huwag po tayo mag-alala rito dahil meron ding sinasabi sa biblical prophecy ang paghahari ng evil. Ito pong pandemya na to, kung sino man ang naglabas nito, ito ay mga angkan ng satanic cult, itong mga ito. Ito nga, sinasabi na nga nila, sinimulan ito ng mga ilang elitista na ang gusto mabawasan ang tao sa mundo. At dun sa prediction na yon, dun sa prophecy na yon na lumabas sa Biblia, hindi ko lang ma-cite yung verse kung saan mahabang discussion po yan. Sinasabi na ang paghahari ng evil beginning from 2020, it will last until 2023. So, 3.5 years lang daw yan, sang-ayon doon sa prophecy. And after 3.5 years, it will be gone and the evil forces will be defeated. At dito na papasok yung kaginhawaan at dito na rin po papasok yung pagbabago ng mundo. So there will be a new force of economy na papasok. Babalik din yung activity ng very active activity ng ekonomiya ng mundo. Pero kung ating titignan, ito na siguro yung pagpasok ng tinatawag nilang quantum financial statement at ito yung pagpasok din ng tinatawag na national economic support system na all the 270 countries na signatory dito ay magkakaroon ng kaginhawaan dahil sa paglaganap ng ekonomiya at ganun din ang paglaganap ng tinatawag na gold system at currency. So, yan po ang mangyayari after 3 years magmula sa taong 2020. So, stick lang tayo. Let's stick together. At lilipas din po ito. And huwag natin kalimutan na, of course, kailangan magdasal tayo palagi. At ipanalangin natin na it will end up very, very soon. Although nasa prophecy ng Biblia at karamihan dyan ay nagkakatotoo, kailangan pa rin ng panibagong pag-iingat para masurvive natin itong pandemya na ito. Okay. Ngayon, yung hinihingi yung opinion ko tungkol dito sa lockdown. What I could say is that ito pong lockdown is not the solution to this pandemic. I'll give you one example. Meron isang bansa actually na hindi nag-lockdown, hindi nag-implement ng face shield, basta wala, kundi nag-ingat lang sila. Itinigil lang nila ang pagpasok ng mga international flights sa kanilang bansa. At hanggang sa ngayon, ang ekonomiya nila ay sila lang ang economy na umuusad sa buong mundo. Sa isang bansa ito, napakaliit na bansa. Siguro 1/3 of the Philippines lang ang size nito. Kapit-bahay lang natin. Pero it only proves na ang lockdown is not the solution to this. Ang tinutukoy ko po ay Taiwan. Ang Taiwan ang unang nag-recognize nitong pandemic na to at sila ang unang-unang nag-implement ng tinatawag na pagtitigil ng pagpasok ng mga tao na galing sa ibang bansa. Pero sa loob ng kanilang bansa, wala silang in-implement na lockdown. No, nothing. Basta tuloy din ang buhay. Of course, in-implement nila itong tinatawag na face mask. Pero hindi nila in-implement strictly yung tinatawag na social distancing. Kasi ang social distancing po, para sa akin, hindi rin po solution. Kasi
itong tinatawag na virus o bacteria man ito is airborne na siya. Hindi ito katulad ng unang dinideklara nila na yung tumatalsik daw na laway, yun ang posibleng mapunta sa iyo. Kaya nga, in-implement nila yung social distancing. Pero actually, itong social distancing, kasama sa plano yan. Kaya tayo tinatawag, kaya tayo pinag-social distance. Kasi tulad nga ng sinabi ko doon sa third and fourth episode ko yata yun, na itong i-implement nilang vaccine ay hindi actually vaccine, kundi meron itong laman na ginamitan nila na nanotechnology. At makikita ninyo sa patent ng vaccine na in-applyan nila noong 2015 sa Amsterdam at ini-apply din nila uli ng patent rights noong 2017 sa USA. Talaga namang dinescribe nila kung ano yung vaccine nila na naglalaman ng tinatawag na mRNA. Ang mRNA po ay isang transmitter yan. Para siyang isang control panel na pwedeng bigyan ng order, pwedeng i-alter ang memory, at pwedeng i-alter din ang DNA design or architecture ng isang tao. Of course, maraming mga scientists kabilang panig na sinasabi that is not possible. Pero sa aming pag-aaral, at yan ay inamin din po nung naka-invento, nag-develop nung tinatawag nilang computer chip na nilalagay sa kamay. Sinasabi niya na yung chip na ginamit niya, since hindi naging successful, hindi yan tinangkilik ng karamihan ng mga korporasyon. At konti lang ang nalagyan niya. So, ginamitan nila ito na nanotechnology at pinaliit pa nila ito. So, ginawang parang pulpos. Yan po yung itinuturok nila na kasama sa vaccine po natin. Kaya nga, kailangan ang social distancing kasi kapag lahat na naturukan ay nagsama-sama, may hirapan silang i-pinpoint kung sino yung taong gusto nilang kontrolin. So, kung magkakalayo kayo at least 2 meters apart, madali nila may pinpoint kung sino yung taong gusto nilang i-monitor, kung sino yung taong gusto nilang kontrolin at that moment. Kaya nila ini-implement yung social distancing. Pero kung gagamitan po natin ng common sense, it doesn't matter anymore. Kasi kahit 10 meters apart ka, pwede ka pa rin tamaan itong tinatawag na COVID-19 na ito. Lalo na ngayon, itong lumabas na variant na Delta variant. Alphabetical to, Alpha, Beta, Delta, baka may Charlie pang lalabas dito. Okay. Ngayon, nabanggit natin ang Delta. Ang Delta, ini-expect nilang lalabas yan. Kasi, sa dami ng nabakunahan, okay, na ang bakunang ito ay hindi naman actually bakuna sapagkat kung inyong susuriin, itong mga nabakunahan, maraming nabakunahan na kinunan ng sampling ng kanilang dugo para makita kung merong antibodies na madidevelop. Kasi ang vaccine po kasi, magde-develop yan ng antibodies sa katawan ng tao. Okay, ipaliliwanag ko ang vaccine. Ang vaccine mo, para makagawa ka, kailangan meron kang tinatawag na yung pathogen po. Tulad nito, ang coronavirus COVID-19. Kailangan lumabas muna yung sakit para makakuha ka ng virus na yun o bacteria na yun. Ikukulture mo at pahihinain mo. Kung nakakamatay siya ng tao, kung pag pumasok sa iyo, i-develop siya ng mga antibodies na masyadong nakakamatay. Ang gagawin nila habang kinukulture, pinahihina yung effectivity o efficacy ng virus na yon.
At kapag mahina na siya, yun yung tinatawag natin na pathogen nga. Yan ang ginagawang vaccine at ituturok sa iyo na pakonti-konti lang. I'll give you one example. Kung ang isang tao magkakasakit kapag pinasukan ng 10 million nitong virus na ito, ang gagawin nila, ang isasama nila sa vaccine instead of 10 million, mga 1 million lang. Para yung white blood corpuscle natin, yung antibodies natin, kaya niya na sagupain o patayin itong antibody na pumapasok na to. Kayo ay nakikinig sa Pinoy Discoverer. Okay. So, napakahalaga na itong pathogen na itong tinatawag na pathogen. Kasi without that, hindi tayo makakadevelop ng isang effective na vaccine. Kaya nga ang pag-culture po niya ay inaabot po ng taong. Katulad po ng cholera, diphtheria din, at yung polio, no less than 7 years bago na-develop yung vaccine. At ulitin ko, ang katakataka po rito, wala pa itong tinatawag na coronavirus 19 na ito. Meron ng patent itong vaccine na inilabas itong 4 na big pharma sa Amerika. So, dyan na lang po. Sabi ko nga, common sense na nga lang hindi natin pwedeng tawagin vaccine ito. Pero since nasa prediction ni Nostradamus ito, mukhang talagang medyo nakakaangat itong mga evil forces na nagdidikta ng mali para mabawasan talaga ang tao sa mundo. Ganun po man, nakakataka rin na napakaraming vaccine expert na talaga masasabi natin mga vaccine expert dahil they were involved in the development of vaccine. They have been working in this big pharma. Pero nakisang-ayon pa rin sila na itong itinuturok na ito ay vaccine. Although alam nila na talagang hindi ito effective. I'll give you one example. Makikita nyo yun sa YouTube, yung sa interview kay sino ba itong presidente ng Pfizer in-interview ko makailan. At inamin niya na siya mismo hindi siya magpapaturok ng vaccine nila. Produkto na nila yan. Ito yung CEO ng Pfizer, si Albert Bourla. Remember yung bagong CEO ng Pfizer ito dahil yung nakaraang magsimula ang pandemic, yung CEO na nakaupo noon nag-resign na yon dahil hindi niya rin matanggap yung mga nangyayari. So he doesn't want to carry guilt in him na ipagpipilitan nila yung vaccine na alam naman niya na hindi talaga makakalutas sa solusyon ng COVID-19. So ang pumalit itong si Albert Bourla. So in-interview siya at tinanong siya, kayo po ba ay nagpabakuna na? Ginamit na po ba ninyo yung produkto ninyong vaccine? Sabi niya, hindi ko kailangan yan. Unang-una, hindi naman ako lumalabas. Pangalawa, it will not protect me from the COVID-19. Sinabi niya yan, siya mismo. Nagsabi niya. Matagal na yung interview niya, kung ilang buwan na yan. Kumalat na sa social media. Pero magtataka ka pa rin. Kahit na yung iba na nakarinig niya, nagkumahog at nagpabaksin pa rin. Nagpabakuna pa rin. Yun ang pinagtataka ko kung ano itong evil forces na nangyayari sa atin. Ang mga tao, lalo na mga kababayan natin, hindi na gumagamit ng maayos na pag-iisip. At parang nawalan na sila ng common sense. Na nakinig na sila dito sa mga nagpapanggap na eksperto na sinasabing itong vaccine kung siyang makalulutas dito sa COVID-19. Okay. At sa kadahilanan yan, marami nakukumbinsi. Kasi nga, ang pakilala nila sa sarili nila, tulad nitong eksperto na taga-DOST, ilang beses ko na narinig, sinasabi niya, expert daw siya sa vaccine. Well, madaling sabihin, eksperto ka eh. Why? Because of so many
credentials, yung mga diplomang dala-dala mo. Alam nyo, yung diploma, halimbawa, ako'y doktor, tapos ako ng ganito, tapos ako sa Amerika, Australia, etc., etc. Pero mga diplomang yan, hindi nangangahulugan na ikaw eksperto. Kung ihiramin ko yung sinabi ni yung chairman ng Alibaba, si Jack Ma, ang diploma, hindi nangangahulugan na ikaw ay eksperto sa kinuha mong kurso. Ang diploma ay isang patunay lamang na nakapagbayad ka ng kumpletong tuition fee kaya ka nakagraduate. Okay. Pero sabi nga nila, kaya nga meron susunod na stage, yun ay isang pagsusuring muli kung talagang qualified ka, makakakuha ka ng lisensya. Yun yung tinatawag natin na board exam. Again, ang board exam, hindi pa rin yan patunay na ikaw ay isa ng eksperto. Kasi you really have to practice your profession first. And after so many years na nandiyan ka sa profession mo yan, doon lang masasabi na ikaw ay eksperto. Pero kung ikaw ay naupo lang sa isang pwesto sa gobyerno, tapos in charge ka sa examination ng vaccination, etc., etc., hindi mo pa rin pwedeng sabihin eksperto ka na. Lalo pa nga kung ikaw ay hindi na-involved sa development ng tinatawag na vaccine. So yung mga scientists nga na involved sa vaccine, they don't even call themselves an expert yet. Because to be an expert, well, you would be able to answer a lot of questions about the development of the vaccine. Pero dito sa atin, napakabilis nilang magsabi na sila ay eksperto. Tulad ng DOS, doon sa hearing ng pakiusap na gamitin ang ivermectin. Lagi nilang sinasabi na the reason why hindi nila inaaprobahan yan dahil yung mga grupo ng mga eksperto na kanilang pinapakinggan ay sinasabing hindi effective ang ivermectin. Okay. Lulundag tayo dyan sa ivermectin. Ang ivermectin po ay isang gamot laban sa isang klase ng bakterya. Okay. Bakterya po, hindi virus. Pero marami ang nagpatunay sa ibang bansa dito sa Pilipinas at yan ay pinatunayan din ng isang doktor natin, yung City Health Officer ng Muntinlupa, si Dr. Landrito. At marami siyang pagpapatunay na naging effective ito. At wala siyang pasyente na gumamit ng ivermectin na hindi gumaling sa COVID-19. Okay. Pero kung ating susuriin, katakataka na ang ivermectin na isang gamot laban sa bakterya, naging effective laban sa isang tinatawag na virus. Kaya ito, may big question mark na naman dito sa COVID virus na ito. Kung babalikan natin yung ginawa ng Italy, na ang Italy, lumayo siya sa protocol ng World Health Organization. Kasi ang protocol ng World Health Organization, kapag vaccine patient namatay, i-cremate agad. In less than 24 hours, kailangan mag-cremate yan. They didn't allow any form of autopsy or conduct of autopsy to any COVID victims. Pero sa Italy, dahil nagkaroon sila ng record na almost more than 1,000 to 2,000 a day na namamatay, sinubukan nilang i-autopsy yung ilan sa mga pasyenteng namatay sa COVID-19. And you know what they discovered? What they discovered is that yung buong katawan ng tao, ang nakita nila ang dugo ay nag-clot. Merong blood clot sa sistema ng tao. Kaya walang delivery of oxygen sa mga major organs niya, sa puso, sa lungs, etc. Kaya yun ang naging cause of death. So, sabi nila, kung virus ito,
Hindi dapat ganitong epekto. So, this is a form of bacterium. And lahat ng inautopsy nila, hinanap nila, hinimay nila, wala silang nakitang anumang sign o anino ng virus doon sa katawan ng tao. Ang ikinamantay ay isang form of bacteria na nagiging cause ng blood clotting. Ang blood clot po, yan po yung kung yung dugo nilaglagan mo ng klase ng bacteria na yan, yung dugo titigil sa pag-agos. Para yung biglang napofrost, tumitigas yung dugo from a liquid state to a solid state. So kapag tumigil yan, hindi na nakaflow sa sistema ng tao, walang delivery ng oxygen sa mga major organs natin. Yun ang magiging cause of death. Kaya kita nyo pagka tinamaan ng COVID-19, naghahabol ka ng hininga. Kaya nga't ini-intubate ka agad nila yan, oxygen ang nilalapat nila lunas para sa ay makahinga. So hindi po ito virus kung gano'n. Ang pangalawang pagpapatunay nga, yun binanggit ko kanina, kung bakit naging effective ang ivermectin dito sa COVID-19. Well, in fact, this is a virus. It is not a bacteria. So, dyan lang, it support the findings of the Italian doctors, mga sirohano sa Italy, na tama yung findings nila na blood clot ay kinamamatay ng tao. So, it is not virus. It is not caused by a virus, but it's caused by a certain form of bacterium. At hindi lang po Italy. Sa Russia, ganyan din po ang nadiskubrihan nila. Blood clot din po. At wala silang nakitang virus anuman doon sa mga biktima o mga namatay sa COVID-19. Ngayon, ang isang katakataka ay ang bansang Israel, if you will try to observe. Normally, ang Israel, ang mga opisyalis dyan may common sense. Matatalinong tao yung mga yun. Pero magtataka ka, sumablay sila dito sa COVID-19. Magtataka ka kung bakit ang Israel, instead of going into a deeper study on this COVID-19 to try to discover whether it is really a virus or a bacteria, they immediately jumped into vaccination. In fact, isang nakakagulat, bansang Israel na napakatalino ng mga opisyalis diyan. Sila ang kauna-unahan na pinangkilit ang vaccination. In less than a month, more than 45% of their population have been vaccinated against the will of their people. Muntik pa ngang bumagsak ang political party ni Netanyahu dahil dyan sa dahilan na yan. In fact, humingi ng SOS ang mga tao sa Israel sa social media na kung maaari, tulungan sila na labanan ng kanilang gobyerno at itigil ang mass vaccination sa kanila. So ang Israel ngayon is more than 90% vaccinated na. Mangilan-ilan na lang dyan ang hindi naturukan ng vaccine. Ito yung mga nandun sa Jerusalem, papuntang Palestine, yung mga Muslim doon, ang mga hindi nagpaturok hindi nila napersa na magpaturok ng bakuna. At isang observation, magtataka ka, napakatalino ng mga siruhano at mga doktor dyan sa Israel. Sa dami ng nabakunahan, ang isang purpose ng vaccine is to develop yung tinatawag na herd immunity. Alam mo, sa isang bayan, halimbawa, kapag nabakunahan lahat yan, magkakaroon ng tinatawag na herd immunity. Ano po yung herd immunity? Kung halimbawa, 3/4 yan ang nabakunahan, yung natitirang 1/3, hindi na yan tatablan ng magkakaroon na rin sila ng immunity dyan sa sakit na yan. Pero walang nangyaring ganyan. Sa buong mundo, walang herd immunity na lumabas. Sa Amerika man, sa Russia, lahat sa buong mundo. Kahit na rito sa Pilipinas. Alam mo, ang hinihintay ko dito sa mga nagsasabing sila yung mga expert dito sa larangan ng vaccine. Kung sila
talagang ginagamit nila ang kanilang common sense. Yung unang batch ng vaccination, dapat doon meron na lumabas na herd immunity. Yan nga po yung sinasabi ng governor sa Cebu, yung si Gwendolyn Garcia. Alam mo, tama po yung sinasabi niya na ang ginagawa nila ron, gumagamit sila ng mga kaparaanan na lokal. Gumagamit sila ng virgin coconut oil. Katulad ng sinabi nga nila, marami ang nakaligtas sa COVID sa virgin coconut oil. Gumagamit din sila ng ivermectin. Although, ang national government, ipinagbabawal ang ivermectin. So, marami katakatangan nangyayari po dito na katulad din po ng itong DOH at saka itong food and drug. Lagi nilang sinasabing ang ivermectin panghayop lang. Lagi nilang sinasabing hindi pwedeng gamitin ng tao. Katakataka na FDA nagsasabi ng ganyan. Halos lahat ng gamot na ginagamit sa hayop ay pareho lang ng gamot na ginagamit sa tao. Ang pagkakaiba lang po niyan, normally sa hayop mga tableta yan at ang miligramo niyan ay mas mababa. Yung ivermectin na ginagamit sa pagpurga sa aso, sa pusa, sa mga hayop, 5 milligram lang po. Tablet form po yan. At yung gamot na ginagamit natin is 15 milligram. Kasi nga sa size ng katawan ng tao. And kaya yung pananakot nila, alam nyo, yung mga natutuwa ako naiinis dito sa mga tinatawag na pharmaceutical doctors. Alam mo, ito mga pharmaceutical doctors na ito, yun yung kung ano ang produkto ng pharmacy, yun lang po ang pwede nilang gamitin. They don't deviate. Yan yung mga hindi naniniwala sa natural food supplements, etc. Yan po yung mga yon. Na hindi ka rin naman magtataka kung bakit dahil siyempre mas malaking kinikita nila kapag ang tinatangkilit nila ay yung produkto ng Big Pharma. Yan po ang sponsor nila magmula pa ng mga estudyante sila. So hindi rin katakataka yan. Kaya lang, kung talagang susundin nila yung oath nila na to save lives and extend the life of people, dapat sana paminsan-minsan maging flexible naman sila at maging practical na kung ano yun talagang nakikita nila na effective, yun ang gamitin nila. Ganun po sana ang maging attitude ng ating mga doktor. Okay. Now, balik naman po tayo dito sa vaccine na ito. Itong vaccine na ito, marami din lumabas sa social media na kung naturukan ka na, pag naglagay ka ng metal dun sa braso mo na naturo ka, namamagnet. Totoo po yan. Kasi yung pong nanoparticles, yung mRNA, is made of metal. Metal po yan. Graphene. Graphene metal po yan. At yan po, gagapang yan sa katawan ng tao mula sa braso, aakyat po yan papunta sa ulo ng tao. At yan po ay magkukonvert dito sa noo. Sa noo natin magkukonvert po yan. At yan nagkalat na graphene metal na yan. Pag nag-convert na at nabuo na dun sa noo natin, magiging isa na siyang transmitter. Yan po yung tinatawag na mRNA. Walang pinag-iwan po yan, ulitin ko, sa RFID natin. Okay? Doon sa isang episode po natin, pinakita ko sa inyo yung unang MRID na ginagamit sa toll highway natin, napakalaki. Halos yung laki ng cellphone. Pero the same MRID na yun, using nanotechnology, nakita ninyo ngayon yung RFID na ginagamit ng toll highway ngayon. Parang plastic tape na lang na dinidikit sa headlight natin o kaya sa windshield. So yung ganong kalaking gadget dati ay naging isang napakanipis na halos hindi mo na makita.
Ganun po ang technology na ginamit din po rito sa mRNA. At yan po ay na-describe dun sa 300 pages na patent nila na in-applyan nila sa USA. Pwede nyo pong i-search yan. Hindi pa naman tinatanggal ng ng Google yan. Nandun pa rin. Sa Wikipedia, nandun pa rin. Pagtsagaan yung basahin kung buong-buo yan hanggang sa huli. At doon nyo po maintindihan kung ano ang mRNA. At yan ang ginamit dito sa vaccine. So itong vaccine po natin na to, parang awa nyo na. Hindi po ito vaccine. Okay. Ito ay isang uri ng likido na tinurok sa inyo na naglalaman ng graphene metal. At yan yung tinatawag na mRNA. Okay. Ngayon, bakit sa noo nagko-convert at doon na mabubuo yung mRNA? Kasi po, yan ay battery operated. Again, marami nagsitawag sa akin na walang katotohanan daw yung sinasabi ko. Dahil paano nga naman may tuturok, may sama sa likido ng vaccine ang isang baterya. So, hindi sila naniniwala dyan. Pero ako bilang isa sa mga scientifico na na-involved sa laboratory work tungkol sa nanotechnology. Magmula po sa panimula ng study ng nanotechnology way back in the 80s, ina-involved na po ako riyan. Sapagkat naging na po ako manggagawa sa isang malaking laboratory sa Europa. At diyan po ako nakakuha ng titulo bilang isa yung membro ng scientific community. Okay. So, ako na po nagpapatunay sa inyo, nagsasabi, na kahit na yung malaking baterya ng sasakyan, pwede namin yung paliitin at maging isang pulbos. Pulbos na lang siya. 8 zeros, 1. 8 zeros and 1. Ganun ang magiging size po niyan ng baterya na sasakyan na yan by using nanotechnology. So, ngayon, since operated by battery, yan tinatawag na mRNA na ang tanong na naman, bakit po sa noo? Kung inyong i-recall, ang mga matatanda natin noong araw, kapag may lagnat ka, ano ang pinupulsuhan nila? Ang noo mo. Kapag mainit ang noo, okay, naku, may lagnat itong batang ito. Bakit? Diyan po mataas ang temperatura natin sa noo. Kaya nga nakikita yung pagpasok mo sa mall. Although ngayon, sa kamay na lang tinatapat yung metro, temperature meter nila, kadalasan yun sa noo. Kaya pagka tinapat mo sa kamay mo, minsan makakaw ka 35.8. Pag tinapat mo sa noo mo, umaabot ka ng 36. Okay. Yan pong temperature na noo na yan po ang nagcha-charge doon sa baterya ng mRNA na nabuo doon sa noo. Kayo ay nakikinig sa Pinoy Discoverer. Okay. Dahil dun sa mRNA na yan, kung kaya't ang Food and Drug Administration ng Amerika hindi binigyan ng approval yung vaccine na yan. But due to the pressure of the American Congress, pinayagan nila for 6 months. Pero hindi nangangahulugan na inaprubahan nila yung vaccine na yan. Kaya nga tanong sa akin doon sa mga comment, bakit po naman ang FDA ng Amerika itinangkilik yung vaccine na yan at pinahintulutan? Nagkakamali po kayo rin. Ang FDA ng Amerika hindi po inaprubahan yung vaccine na yan. Pinayagan lang, binigyan lang sila ng 6 na buwan na palugit para gamitin yan at tinanggap nila yung request ng Kongreso ng Amerika at ganoon din ng mga big pharma. Malalaking grupo kasi yan, kaya na-pressure din ng FDA para bigyan niya ng tinatawag na emergency permit for the para masolusyonan itong COVID-19.
So 6 na buwan lang po yan. So sinimulan sa Europa, sa Israel, etc. Pati rito sa atin, may nag-donate, meron tayong binili, etc. Pero sa Europa, sa Amerika, after 6 months, tinigil na po yan. Ni-recall na yan. Ngayon, magtataka ka na naman dito sa Pilipinas. Lalo na Pilipinas. Kaya nga, ang sabi na nito mga Southeast Asian neighbors natin, ang Pilipinas doon pinaka-stupido ang mga opisyalis dito. Dahil tapos na yung 6 months sa palugit, dito sa atin tuloy-tuloy pa. At ang katakataka, tayo pa yung nagmamakaawa na kung maaari, padalhan tayo ng vaccine doses dito. Samantalang tapos na, 6 months lang yan. Ha? Pero tuloy-tuloy na nagmamakaawa itong mga opisyalis natin na bigyan. At parang ginagamit pa sa politika na dahil nga sa media at dahil sa mga pabuya na ino-offer ng ibang mga local government at ibang institution na may papremyo ka pa, meron ka pang house and lot, may motorsiklo ka, kung magbabakuna, papabakuna ka, kaya of course, sa dami ng may hirap na tao na nangangailangan ng ayuda. Kahit na ayaw magpabakuna, magpapabakuna na lang para masali dun sa raffle ng house and lot, ng motorsiklo at kung ano-ano pa. Imagine, samantalang tapos na yung 6 months. Ha? At tumutulong pa ibang mga institusyon para makumbinsi ang mga kapuluan na magpabakuna. Ang tanong, sila kaya nagpabakuna na? Sila kaya ay tumangkilik na nitong bakuna na to? Ito mga official po natin ito. Simulan natin sa DOS. Lahat po kaya yan ay nagpabakuna na? Kung talaga naniniwala sila na yan ang solusyon. Siguro pwede natin tanungin niya. Kasi ito lang CEO ng Pfizer. Siya mismo umamin na hindi siya gagamit ng bakunang produksyon nila. Okay. Apat na malalaking kumpanya sa Amerika. Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca, at saka yung Moderna. Lahat po yan may kinalaman si Bill Gates sa financial requirement ng apat na kumpanya niya. So, yun isa pang katakataka. Hindi naman katakataka, pero hindi pa kayo nag-iisip kung bakit lahat ng Big Pharma nandyan ang mukha niya, nandyan ang involvement ni Bill Gates. Okay. Na isang tao na hindi naman natin minamata, na hindi nakapagtapos man lang ng pag-aaral, kung magsalita, vaccine expert na rin. Dahil lang sa dami ng kanyang billion-billion na pera na ginagamit niya. So, yan po. Yung mga bagay-bagay na yan, dapat pag-isipan po natin yan bago tayo magpabakuna. At nandyan din po sa social media, chinik ko rin kamakailan, hindi pa naman tinatanggal ng YouTube, yung sinabi ng Moderna as AstraZeneca na dyan sa mga nabakunahan na yan, they expect 85% mortality rate. Ano yung 85% mortality rate? Yun ang inaasahan nila na within 3 years ay mawawala na sa mundo. Meaning to say, mamamatay kayo. Within 3 years. Sa ngayon lang, ang nakakalungkot lang dito sa atin, hindi katulad sa ibang bansa, meron silang tinatawag na VAERS. VAERS. Yun po yung nagmamonitor ng mga adverse effect nitong bakuna. After na kayo magbakunahan, minomonitor nila. Kaya meron silang mga record ng mga namatay dahil sa bakuna, after na nabakunahan. Hindi ko sinasabi dahil sa bakuna, kundi after mabakunahan. Marami mga sikat na si Larry King, isang sikat na journalist. 6 days after mabakunahan, namatay. Very healthy yan. Marami. Kulang ang oras natin para banggitin yung mga pumanaw na dahil sa bakuna.
Pero hindi mo naman pwedeng habulin at habulan ng responsibility itong mga nag-produce ng vaccine. Bakit? Kasi meron na silang waiver. Ano yung tinatawag na waiver? Ito ay yung pag-amin nila sa mga magiging adverse effect ng kanilang produkto. Inamin na nila yan. Sinabi na nila yan. Pati nga yung mortality rate. Sinabi na nila yan. So kung nagbakuna ka, it's your own responsibility. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan, so kung may nangyari sa iyo, hindi na sasagutin yan. Yun, napakalinaw nun. So, mga kababayan, sana mag-isip-isip kayo. At kapag nagpabakuna kayo, there is no turning back. Tulad nga nito, may issue na naman sila. To be safe, kung nakapag first dose ka na, kailangan mag-second dose ka. Okay. And then after ito second dose, meron naman sinasabi na para makasurvive ka, kailangan magpo-booster ka. At yung number of boosters nila, unlimited, every 6 months or 8 months. So tuloy-tuloy yan. So walang katapusan. So walang katapusan din ang pagyaman itong mga vaccine producers na to. Dito sila hahakot ng limpak-limpak na salapi para lalong makontrol nila ang population. Unang-una, dahil sa vaccine na to, mababawasan ang population. Pag nabawas ang population, mas madali na nilang i-implement yung sinasabi nilang global control. At dyan po papasok yung magiging topic natin next week, yung pagpasok ng one world order. So, dyan po ninyo mauunawaan ng lahat. Ngayon, kung dadaanan natin sa legalidad, hindi mo pa rin pwedeng i-pin down ito mga vaccine producer kung ikaw man ang namatay. Bakit? Ang magiging cause of death mo, hindi naman vaccine. Ang magiging cause of death mo, pneumonia. Naging cause of death mo, halimbawa, is diabetic ka. Naging cause of death mo is heart failure. Yun ang magiging cause of death mo. Hindi cause of death, hindi lalabas na cause of death yung pagtuturok sa iyo ng vaccine. Pero yun actually ang naging dahilan. Dahil kapag ikaw ay naturukan niya, walang i-develop yan na antibody sa katawan mo. Bagkos, kung matibay ang katawan mo, diyan ka parang magkakaroon ng COVID-19. Yung COVID-19, kung hindi ka pa tinatablan niya, nagpa-vaccine ka, diyan ka palang tatamaan ng tinatawag na COVID-19. At kung ngayon ka magpapabaksin, yan bang sa dami ng na bakunahan na, diyan lumalabas yung different variants. Yung variants yun, yung iba't ibang uri ng virus na tinatawag nila o bacteria na yan. Yun po yung sinasabi nilang variant. So, yung pong variant ngayon, yung tinatawag na Delta, talaga namang nakakatakot. Kapag ikaw nahawa, sandali lang, within 24 hours, talaga mararamdaman mo na. At kung hindi ka na naremedyohan, in 2-3 days, wala na. Posible ka na mamatay agad yan. Mabagsik po yung Delta na yan. At yung Delta na yan is airborne. In fact, itong face mask natin is useless against Delta virus o yung Delta bacteria na yan. Kasi yung face mask natin is not enough dahil makakalusot pa rin dyan yung Delta variant na yan. Dahil napakaliit na po niya. Ang sukat na sinasabi nila is siyam na 0, 1. Yun po ang sukat niya. So, pinong-pino pa siya. Mas pino pa siya sa pulbos ng trigo. So, makakalusot na makakalusot. Kaya nga sinasuggest nga namin na doblehin ninyo yung face mask nyo. Ako, gumagamit na ako ngayon ng face mask na meron akong oxygen na nakalaylay. At yun po ang air purifier ko. Doon ako humihigop ng aking hininga. Hindi dun sa face mask.
para makasiguro tayo. At pag ikaw ay tinamaan ng Delta at ang edad mo is 55 years old and above, surely baka hindi mo masurvive. At ang magiging cause of death mo, kung ano yung, halimbawa, diabetic ka ngayon, ang magiging cause of death mo, diabetes. O kaya meron kang konting heart failure, yun din ang magiging cause ng death mo. Hindi yung bakuna. Hindi yun ang magiging. Pero yung bakuna, ang mag-trigger actually na magiging kamatayan mo doon sa existing na disease mo. Doon sa kung ano man yung nararamdaman mo ngayon sa katawan mo, halimbawa ikaw may prostate, etc. At nabakunahan ka, pag bumaba ang immune system mo, hindi mo masusurvive yung prostate problem mo. Doon ka mamamatay. So, hindi lalabas na ang cause of death mo ay yung pagtuturok sa iyo ng bakuna. So, yan po ang nakakatakot diyan. Alam mo, napag-aralan na nila yan after 100 years bago nila inilabas yan. So, alam na nila lahat yung avenues of escape na kung saan nila malulusutan yung kanilang responsibility. Ito nga, may nagsasabi po, yung pong isang nag-resign na scientist, hindi ko lang masiguro kung AstraZeneca o Pfizer. Ay sinasabi nila, yun daw, COVID-19 is only tip of the iceberg. Ang talagang papatay ng tao ay itong vaccination. Ito yung talagang pandemic na dapat katakutan, hindi yung COVID-19. At siya rin na nagsasabi na hindi virus itong COVID-19. Ang sinasabi nila, this is just a form of bacteria. This is a bacterium. No wonder na ang ivermectin is very effective against COVID-19 because it is a bacterium and not a virus. So, another thing, marami akong colleagues sa Europa nagpadala rin sa akin ng mga experience nila sa COVID-19. And luckily, ito yung mga junior ko nung nagtatrabaho ko sa laboratory. Sila yung mga mga tauhan ko because I am their head director at the time. Sila nagsasabi na yung ibang mga nabakunahan na nag-volunteer na magpasuri ng kanilang mga dugo, wala silang nakitang na-develop ng antibody sa kanilang katawan. So, dyan na lang po, malinaw na ang vaccine na ito ay hindi po vaccine. Walang antibody na nakuha sa kanilang dugo. Pagkos, alam nyo kung ano kuha nila? Graphene metal. Yun po yung mRNA. Luckily, meron din nag-post sa akin pero hindi ko pa nakokontak. Isang Mexican na nakadevelop ng isang pamamaraan kung paano ma-detox, kung paano matatanggal itong mga graphene metal na iturok sa atin. Pinakokontak ko pa ito at gusto kong malaman kung gaano ka-effective yung sinasabi niya. Dahil kung yun ay talagang effective, kailangan mas produce natin yung equipment na yan para lahat itong mga nabakunahan ng fake na vaccine na yan, matulungan natin para matanggal yung graphene metal na itinurok sa kanila at nang masurvive nila yung hindi sila mapasama doon sa 85% ng mortality rate ng mga nabakunahan. So, pinagdarasal ko nga, makontak ko yan at gusto ko rin ma-examine yung equipment niya kung talagang effective. At kung talaga effective, yan ang dapat nabigyan natin ng pansin, ng puhunan para madala rito at na matulungan natin yung mga kababayan natin na napilitang magpabakuna. So, inuulit ko, ang bakuna po ay hindi solusyon sa COVID-19. Ang gobyerno dapat, they should open their mind na kung kailan nag-lockdown at
they pursue the extensive vaccination, doon naman tumaas ang dami ng na-infect ng COVID-19. Diyan pa lang dapat mag-isip na sila. Nag-lockdown ka, kung kailan ka nag-lockdown, doon tumaas ang rate ng COVID. Kung kailan ka extensive vaccination, doon din tumaas ang rate ng mga namatay sa COVID-19 as mas mabagsik pa ang lumabas na variant. So, sana po itong mga namumuno sa atin, alam kong lahat kayo dyan ay matatalino. So, kung ano man yung personal agenda ninyo well, hindi ko masabing pagsasamantala or whatever, kung ano man yung personal agenda na nagkaroon ng favor pa sa inyo itong pandemic na to, sana naman itigil na. At bumalik na kayo dun sa sinumpaan ninyo sa inyong tungkulin na yung mga posisyon ninyo ay gamitin nyo para iligtas ang taong bayan. Hindi para ipahamak ang taong bayan na at the same time, okay, paprangkan ko na. Ang iba sa inyo ay pinagkakakitaan itong pandemic na to. Okay. Hindi ko na rin babanggitin. No? Inilabas ni Tulfo na yung head daw ng DOS may suot na watch na nagkakahalaga ng 13.3 million pesos. Imagine, napakaraming namamatay sa hirap sa bansa natin, and then merong isa dyan na flaunting his gadget in his arm na nagkakahalaga ng 13.3 million. Katakataka rin dahil titignan mo yung sweldo yung pinagkakakitaan niya. Malayo na magkaroon siya ng ganong kamahal na gadget. Well, anyway, personal na nila yan. Napag-usapan lang. So, again, muli ako po nakikiusap. Tiklop-lahod po ako na nakikiusap dun sa mga hindi pa nabakunahan na don't go into vaccination. That is not the solution to this pandemic. In fact, yan ang mas mabagsik o mas katakutan natin. Ako, mas kitatakutan ko yung vaccine kaysa dyan sa COVID-19. Kasi, ginagamit ko ang ivermectin as prophylaxis. So, I'm taking ivermectin almost every other day. And good enough, thank God. Until now, kahit na madalas akong hindi maiwasan lumabas, hindi pa rin ako nagiging biktima ng COVID-19. At ako may nagpapasalamat sa kung may kapal. At ako, 10 ng aking pamilya ay hindi pa rin naging biktima ng COVID-19. And hopefully, wag naman po sana. So hanggang dyan na lang po. At yung pong ibang hiling ninyo na mga topic na gusto ninyo i-discuss po, unti-unti po ilalabas po natin yan. So hanggang sa muli, susunod na Sabado ulit, from 5 to 6, magsama-sama po tayo ulit sa another episode ng Pinoy Discoverer. So thank you very much and good day. Inyong napakinggan si Engineer Pelayo June Batung Jr., Ang Pilipinong kinilala sa kanyang angking galing sa pagtuklas. Pinoy Discoverer. Pinoy Discoverer. Naway may napulot kayong kaalaman at magsilbing gabay ninyo sa pag-unlad. Pinoy Discoverer. Pinoy Discoverer. Hanggang sa muling pagtatanghal.